Ngayon is courage to conquer. So pag sinayang courage to conquer, may lakas ka pa ba to conquer something in your life? Or pinanghihinaan ng loob? Or nawawalan ka ng pag-asa? Or di mo alam ang gagawin mo? So ito pong babasahin natin ay magbibigay sa atin ng gabay. Paano ba nangyari kay Joshua na sila po ay nagkaroon ng courage in spite of God is commanding them to conquer the whole land of Canaan. Dali, malaki po ang lugar po ng Canaan. Kung ating pong geographically titignan, malaki po siya. And parang kulang yung makayahan ni Joshua to subdue those land of Canaan na pangako ng Panginoon. Sa kaya nga si Joshua, patuloy po siyang ini-encourage ng Panginoon na take courage, conquer the promised land that I've sworn to your forefathers. Let's read Joshua chapter 1, verse 1. Okay, are there? Sabi po ng amen. Saan nandun na po? Ayan, sabay-sabay din basahin ang salita ng Panginoon. Basahin ko po sa New Living Translation. Sabi dito, verse 1 said, after the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Kaya kung tatanungin niyo po ako, si Lord ba ay nagsasalita? Ayan, maliwanag. God can directly speak or spoke to every one of us. Ano sabi ni Lord? He said, Moses, my servant, is dead. Sino ba si Moses? Is the leader of Israelites for the past 40 years. Now, titignan po natin from Exodus hanggang sa the end of Deuteronomy. Si Moses yung kinilalang leader ng mga Israel. And yung leader na ito, na nagdala sa kanila mula sa paglabas sa Egypt, going to the wilderness, namatay na. And now, the Lord now spoke now to Joshua. So sabi doon, therefore, the time has come for you to lead these people. Parang passing the baton, no? Kumbaga si Lord, tapos na yung isa, then next, passing the baton. The Israelites across the Jordan River into the land that I am giving them. So si Joshua ang tutupad. To the leadership of Joshua, siya ang tutupad para makarating ang mga Israelite people sa lupang pangako. Kasi bakit hindi natupad kay Moses? Okay? Verse 3 said, I promise you what I said, what I promised Moses. Ito matindi. Whatever you set foot, you will be on land I have given you. From the Negev wilderness, in the south of the Lebanon mountains, in the north, from the Euphrates River, in the east of the Mediterranean Sea, in the west, including all the lands of Hittites. Verse 5 said, no one will be able to stand against you as long as you live. Grabe. Kung mabubuhay ka ng 200 taon, no one can defeat you. Parang sabi ng Panginoon. Anong klaseng buhay yan? Di ba? What that kind of life that God promised to Joshua. As long as you live, no one can defeat you. Wow. Sino yung gusto mo ng buhay? Di ba? Lord, pwede mo i-promise sa akin ngayon yan? As long as I live, no one can defeat me. Then sabi doon, for I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Verse said, be strong and courageous. For you are the one who will lead these people to possess all the land I will swore to their ancestor I will give them. Be strong and very courageous.
Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful in anything you do. Verse 8 said, ito yung pinaka-memory verse ng karamihan. Sabi doon, study this book of instruction continually, meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Verse 8 said, this is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord, your God, is with you wherever you go. Ang tibay ng pangako ni Lord kay Joshua. Diba? So, Joshua, the book of Joshua is historical book, part siya ng historical book sa Bible. Tandaan natin, right after Moses, ang buhay ni Moses hanggang Deuteronomy lang, no? Kasi siya yung sumulat ng 5 book of Moses, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Siya po yung sumulat niyan. And after that, yung last po ng Deuteronomy, makita po natin, paano po namatay si Moses na hindi man lang nahanap yung kanyang katawan. Bakit? Ang tanong sa akin, bakit pastor na hindi man lang nahanap yung katawan ni Moises? Walang nakakaalam. Sabi ng mga theologians, kasi nga, pag nahanap nila yung katawan ni Moises, baka gawin siyang Diyos. Because of the miracle signs na ginawa through Moses ng Diyos kanyang buhay. Kaya, tinago ni Lord yung katawan ni Moises. And this now the book of Joshua. The book of Joshua focus on conquering Canaan. This is the main theme of this book. Kaya, dito, makita natin, iba na yung mindset ng tao, ng mga Israelites, since sila lumabas ng Egypt, going to the Canaan. Kasi nga, yung papasok po ng Canaan, ito na po yung tatawating second generation Israelites. Hindi na po yung, kasi yung first generation, from Exodus to wilderness, ilang taon po sila sa wilderness? 40 years. Sabi-sabi, yung first generation, namatay na sa wilderness. Diba? Yung mga reklamador, diba? Yung mga naghahanap ng mga karne, yan yun eh. Yan yung mga lagi na lang humihingi ng pagkain kay Lord. So, ibig sabihin, itong next generation, ito yung nakamulatan nila na sila ay namumuta ng mana. Tama? Tama ba ako, Ilo? Are you there? Kung ito yung mga batang habang lumalaki sila, because remember, 40 years, pinakain sila ng Diyos ng mana. So ito yung mga bata na nabuhay na under the provision of the Lord. Kasi sabihin yung kanilang mindset, ang mindset nila, sila ay under na the provision of God. Kaya, ito yung mga generation na ready na silang pumasok sa promised land. Kasi yung unang mindset, slavery mindset, hindi talaga pwede pumasok sa promised land. Kaya nga, it takes 40 years. Nagpaikot-ikot ang Israelites in the wilderness para doon ihanda ng Diyos ang kanyang bayan at makapasok sa promised land. Kasi bakit? Hinihintay niya ang second generation. Kasi bakit? Itong mga batang na lumalaki, nakafocus na sa Diyos, sa provision ng Panginoon. Kasi bakit? Why provision? Because living in the wilderness is very hard. Di ba? Walang McDo doon. Walang pwede pag-orderan doon ng mga upang, di ka pwede pag-order doon, di ba? Talagang pinakita ng Diyos na sa kamay sila nabuhay na. Not just by feeding them, but protect them also. And now, Joshua now is now taking the lead to the Israelites, entering the promised land. And the challenge of Joshua, you have to have courage in order for you to conquer the promised land.
So, yung Joshua chapter 1 verse 1 and 9, makita natin po dito yung empowering of God to His people in spite of the great challenges through their faith and obedience to the Lord. So, na-empower ang anak ng Panginoon, itong God's people, kahit sila na sa face of challenges because of their faith and obedience to God. The greatest victory is the victory over your own doubts. Sabi ng isang author is, the greatest victory is the victory over your own doubts. Kaya nga, repeatedly, sinasabi ng Panginoon kay Joshua, take courage. Be courageous. Joshua, stand up. Kasi bakit? As a leader, kailangan nakikita ka na ikaw mismo, yung malakas. Yan po yung isa sa mga leadership. No? Sa leader, kailangan talaga sila yung pinakitaan ng kalakasan kahit nanghihina. Why? Because sa'yo nakasalalay ang tagumpay ng isang grupo o isang organisasyon, just like Joshua. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, ito pa ako kay Joshua, kung ako ay kasama ni Moses na mabuhay pa, I am also with you. So ano ba yung mga bagay na dapat nating makita in order for us to have courage to conquer in our life, especially in the time of Joshua? I will give you the 3 challenged by God to Joshua to stand up and conquer the land of Canaan. Tatlong bagay ko yung ating pag-uusapan ngayon. To have courage to conquer. Number 1 is in verse 1 and 2. Sabi dito, after the death of Moses, servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now, sabi niya ganyan, then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give them to the Israelites. So yung unang batch, they cross the Red Sea. And the second batch, they cross the Jordan River. So ano pa kaiba? So yung unang batch from Egypt to wilderness, they cross the Red Sea for escape. Tama? Kasi nga, di ba, wala siyang pupuntahan eh. So ang ginawa ng Panginoon, miraculously, dinati niya yung Red Sea para makatakas ang kanyang bayan. So it is a escape situation. Now, the Jordan River, ano ito? It is the gateway of victory for the Israelites. Di ba yung sila ni Ate V nung kahapon? Di ba? Makita natin papaano actually that story in chapter 10 na yan, basta rin ng konti. Yung challenge kasi kay Joshua for victory is ang number 1 nilang kakalabanin is the Jericho, the city of Jericho, one of the strongest city of the Canaanites. Ay, ang tanong, bakit sila pinadaan ni Lord doon sa Jordan River? You know what? Geographically speaking, kung titignan mo yung city, the weak side of that city is at the back, kung saan nandoon yung Jordan River. Kasi nga, ako, kumbaga, kung ikaw yung hari, alam mo na, wala naman talaga pwede mag-cross doon. Nakaaway. Kung mag-cross man sila, pagod na silang lumangoy, so you can easily defeat them. You know what? The Lord lead them to cross behind the city so that madali nilang makonquer ang Jericho. Ibig sabihin mga kapatid, when the Lord command Joshua to conquer Canaan, pinapakitaan lang siya ng Panginoon that your fight is unconventional way of fight. Hindi tayo katulad ng makikipaglaban ng style ng mundo nito, sabi ni Lord. Iba tayo. So na yung command ni Lord,
Okay? Paunahin ang mga Levites. Bearing the Ark of the Covenant. Remember that the Ark of the Covenant is the symbol of God's presence. Sabi nga ng isang commentator, you know what? When the Levite now is standing up in the edge of the river, and during that time, palusaw po yung yelo ng Lebanon, kaya malakas yung agos ng tubig during that time sa river na yan. Sabi ng isang commentator, you know what? Nung sumayad daw yung hinlalaki, di ba ng paa, ng Levites, doon sa edge ng tubig na umaagos, bigla raw nahati yung tubig. Nung sumagi, ganun ka-powerful, ganun yung description ng isang commentary. And anong gagawin nila? They fight for the Jericho. Sabi nga nila, kung ito ay conventional fight ito, ang pauunahin dapat yung mga warrior. Pero ang pinauna, yung mga Levite. Ibig sabihin, when we fight our battle in life, you should be know that you are in the presence of God. Amen ba? Kasi minsan yung laban natin, sinasarili natin eh. Tama? Sinusolo natin eh. Akala mo, kaya mo ang sarili mong diskarte, sarili mong katalinuhan, wala, bandang huli, wala rin eh, di ba? Ilan na yung naging laban natin na naging pagpakbit tayo. Tama ba? Diba? Yung mga desisyon natin na tayo lang nakakaalam, akala mo okay, maganda, pero bandang huli, wala narating. What if ito na yung panahon na magbabad tayo sa presensya ng Diyos at makipaglaban tayo sa mga problema sa buhay? No? Baka ito na yung sikreto na dapat meron tayo ngayon. Sabi nga, when you are in God's presence, it's not just a place of visitation, Lord. Hindi na dapat yung binisit mo kami, hindi. Maging habitation daw natin. It's become now our living place. So Joshua, victory over the enemies to conquer the promised land is determined by God already. Sinabi ng Diyos. Kumbaga, si Lord na yung nagdikta ng laban. Joshua, makakonquer mo yan. Matalo mo sila, Joshua. Si Lord na lang nagsabi. Kumbaga, in the eyes of God, the battle is already won. Tapos na. Kailangan lang natin ikilos. Amen. Kumbaga yung laban natin sa buhay, yung dating mga problema natin, habang tayo bilang sa Diyos, bilang sa Kristyano, sabi ni Lord, tapos na. Kailangan mo lang pagdaanan. Pero marami minsan, pag dumadaan na sa problema, umaayaw na, nagbaback out na. Pag nararamdaman na yung, sabi natin, yung maybe emotionally, mentally, nandiyan na, parang feeling mo, no? Wala na si Lord kasi nga hindi mo na raw nararamdaman yung kanyang presensya, ayun na. Nagkaroon tayo ng doubt. Kaya nga, Joshua's victory over their enemy to conquer the promised land is determined by God, not by their strength of their army, but by their obedience to His commands and faith to His promises. It was God's guidance miraculously intervened the success of Joshua while they are entering to the promised land. So unang sininak nila kinaharap, anong ginawa? Anong klase ng battle nila ginawa yon? Number one, they crossed the Jordan River with the priest, with the Levite, with the Ark of the Covenant, at nakatawid sila ng payapa. Nung nandoon na sila sa mismong malapit sa wall ng Jericho, ano yung command ni Lord? Di ba sabi, libutin ninyo? Alam niyo ba ang on that time, kung ilang buwan nila sinisiege yung isang kingdom para nila ma-conquer? Taon po yun. Ang purpose ng yung sinisiege po nila, yung pinalilibutan nila yung kingdom, to cut the supply. Ibig sabihin, ang labanan noon, gugutumin yung mga tao sa loob. Kaya pag yung kingdom ay hindi siya sustainable in terms of life, kumulang yung kanilang mga resources, the chances are, magugutom sila. At doon na sila matatalo. But in Joshua, ilang araw lang. Ang bilis lang, no?
just 7 days. The first 6 days, ano ginawa nila? Simple lang. Walang kahirap-hirap. Ikot lang kayo. Siguro habang nanonood siguro yung mga warrior ng mga Jericho. Ano ginagawa itong mga tao? Ano ginagawa ng mga tao? Ano naglalaro lang yata? Kasi bakit? When you are fighting with the Lord, you are fighting in unconventional way. Ibig sabihin, hindi kayang i-check ng kaaway mo yung style mo. Tama ba? Kasi pag ikaw nakikipag-basketball, nakikipag-chess, at alam mo lang kalaban mo yung style mo, ano mangyayari sa'yo? Mananalo ka? Hindi, di ba? What is, iba yung style mo, iba yung wisdom mo, iba yung husay mo. Kasi yung husay mo, nanggagaling mismo sa Lord. Hindi ka nga mahuli-huli. So, huwag na dito, no? Pinapakita ng Panginoon kung paano siya lumaban in God's way. Ikot lang kayo. Then, 7 days, ikot kayo ng 7. But the last na ikot nyo, sige lang gagawin nyo, sigaw. With the shout of praise. So what happened to the wall of Jericho nung sila ay sumigaw? The Bible said it collapsed. Yung the word na collapse doon ay hindi po siya naturog, hindi po siya tumumba. According to the research, according to the theologians, to the Bible teachers, para raw kung pinukpok ng martilyo yung wall. Alam niyo yung pako? Sino nagkakarpentero nun? Sino marunong karpentero? Di ba? Yung pako pinukpok po yung lumulubog. Ganun daw yung nangyari sa wall of Jericho. Ibig sabihin, yung wall of Jericho para sila nakubaran. Because during the time, that's their strength. If you have wall, you're powerful seed. Pero during the time, tinanggal ng Diyos yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang wall. At the Israelites conquered easily Jericho. Sabi-sabi mga kapatid, pag pala tayo makikipaglaban sa buhay at kasama pasensya ng Panginoon, napapadali ang laban. Amen po ba? Amen? Minsan tumatagal yung laban dahil sa ating discarding minsan, di ba? Ano lang naman yung gagawin tayo? Magsasabi na naman tayo kay Lord, mahirap ba yun? Ito lang mahirap, di ba? Kasi may sarili tayo. Pero pag alam mo na yan ikapapanalo mo, gawin na natin. It's time for us to stay in the presence of God. Kaya the challenge for victory to Joshua. God is challenging to Joshua now, panalo niya ang bawat laban. So what is the difference between the Red Sea and the Jordan River in the lives of the Israelites? So kaya sinabi ko, the Red Sea is the escape for their enemy. Kasi bakit? The first and foremost, yung mindset na sinabi ng Panginoon sa kanila is to demand worship on Him. Diba yun yung unang usapan? Ilalabas ko kayo sa Egypto para ano? Mag-worship sa akin. Ngayon, after 40 years sila sa wilderness, the second generation, tatawid naman ng Jordan River. Ano yung sabi naman ng Panginoon? To conquer now the promised land. Ibig sabihin mga kapatid, ito lang yan. Unang demand ni Lord is worship. Sabi, for the past 40 years, Israelite learned to worship their God. Ibig sabihin mga kapatid, pag ikaw pala ay worshiper na kayo, handa ka nang pumasok sa kanya promise. Maraming mga tao gustong magkaroon ng promise pero ang problema, hindi ka pa worshiper. Kaya ang una sinabi ni Lord, worship me, and for the past 40 years, inayos ng Diyos ang kanyang bayan in the midst of wilderness. Sinabihan sila na magtayo ng tabernacle, di ba? Yun yan eh. Basahin natin ang Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, with regards for tabernacle yan. Kasi bakit? Gusto ni Lord, umayos muna kayo sa pagsamba sa akin. And the next generation, wala silang nakita kayo kundi puro pagsamba, provision ng Panginoon, kaya naging maayos ang kanilang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung unang batch, kasama si Moises, maliban kay Caleb, Jack, Joshua, hindi kayo makakapasok sa promised land. Kasi bakit? Sila kasi yung hindi sumunod sa Diyos.
hindi kayo ayos. Hindi kayo makapag-worship sa akin. Magutom lang kayo kung ano yung mga hinihingi nyo sa akin. Complain kayo ng complain. Kaya ang papasok sa promised land is the next generation. Kasi bakit? Ito yung mga taong nag-worship na sa akin. So it means, in order for us to win the battle, be a worshiper of the Lord. Amen ba? Why? Because while you are worshiping the Lord, His presence is with you. Once you are in God's presence, lahat ng tatapakan mo, mga kapatid, sabi kay Joshua, magiging sa iyo. Ano ba yung problema ngayon sa harapan mo na ang hirap mong paalisin? Once you are in the presence of God, walk in His presence, yung mga problema na yan, mahahati yan. Ano ba yung naging mindset ng unang generation? What are their mindset? The first generation from Egypt to wilderness. Bakit iba yung kanilang mindset for the second generation? Because the first generation, they have the so-called slavery mentality. Diba? For the past 400 years nga naman, naging slave sila in Egypt. So yun yung naging mentalidad nila. Kaya nung kinuha sila ng Panginoon, ang hirap palang basagin ng ganong mindset. Yung slavery mindset. Ibig sabihin, itong mga tao ito, they are very dependent on the familia. Kung ano yung nakagawa na nila, yun na lang sila. Ano yung nakagawa nila? Nakagawa nila magtrabaho. Pagtrabaho ng trabaho, papakainin sila. Di ba ganun yun eh? Di ba? Trabaho yung pinagawa, papakainin sila. Yan yung kanilang naging mindset. Kaya nga nung nilabas sila ng Egypt, nagreklamo sila. Kumbaga workaholic. Naging workaholic sila. They are very dependent on what they are doing. Ano ba yung kanilang ginagawa right after na magtrabaho? Kumain ng manok. Kasi naghanap sila ng ano, di ba? Naghanap sila ng meat in the midst of wilderness. Yun yung kasi nakagawin nila eh. Kumain sila ng mga anything na nakakain nila. Hindi nila alam na sila ay nilabasan ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Hindi nila nakita yung vision ng Panginoon. They need to live now differently from the place of slavery. Ano ba yung naging mindset ng mga tao ito? Naging ano sila? Complainer. And resistant to the leader. Complain sila ng complain, ayaw na sumunod. Kasi nga, nasanay na sila sa pagiging slave. Na magtrabaho sila, uuwi lang sila, wala sila, masaya lang yung routine nila. Sabi doon sa Exodus chapter 15, verse 24, the Israelites often grumbled against Moses and Aaron, blaming them for their challenges. So many Israelites struggled to embrace the vision of the promised land and focus instead on their immediate hardship. Pag sila ay nakaramdam ng konting hirap, gusto nila bumalik doon sa Egypt. Hindi nila nakikita yung magandang kinabukasan nila sa Diyos na ipinangako sa kanila. Parang minsan ganyan pagiging Christian, di ba? Parang minsan, blessed na blessed ka, tapos right after a week, may mga challenges ka, this coming Sunday, ayaw na umatin ng church. Na-forget mo na yung nung pangako sa'yo ng Panginoon, na-forget mo na yung mga sabi ng Lord na pagpapalain ka, na-forget mo na yun because of the temporary hardship na naranasan mo lang. Kaya sabi nila sa kanyang mga alagad, hanggang kailan kayo pagtitiisan. Diba? May kasama na si Lord. Kumbaga physically, kasama na si Lord, pinahinto mo na yung hangin. Kasama sila dun sa boat, pinahinto yung hangin. Then, in a konting sitwasyon lang, hindi nila mapalayas yung demonyo doon sa bata. Ang sabi ni Lord, hanggang kaya mo kayo pagtitiisan.
Paano sabi ng Lord? Until really that you really fully believe on me. So ito yung mga naging mindset ng mga Israelites from Egypt to wilderness. Complainer sila, ano ba? Of course, because sila ay from slavery mindset. Ito yung pinakamahirap sa kanila. They have the lack of vision. Kasi nga saan sila magtrabaho lang. In Exodus chapter 17 verse 8, sabi lang, many Israelites struggle to embrace the vision of the promised land and focus instead of the immediate hardship. Oppression can rob people of the ability to dream or imagine for better future. Diba? Totoo yun naman. Sa mga ano rin, sa mga lumaki, sa mga broken family na tulad ko po mga kapatid, no? Way back when I was 18 years old, 16 years old. Totoo lang po, wala akong maayos na mindset during that time until the age of 20. Kasi nakilala ko si Lord at the age of mga 20s, 21. Doon ko lang po nakilala, doon ko lang po naunawaan ang ibig sabihin ng buhay. Pero from that 20 pababa, wala pa akong alam sa buhay. Ang alam ko lang ito mag-adik. You know my life, mga kapatid. Alam niyo yung buhay ng pastor. Alam yung kanyang nakaraan. But thank the Lord, when I encounter the Lord teach me and give me the vision how to live here on earth. Hindi ko alam na tinatawag pala ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. So nakita natin mga kapatid, yung challenge kay Joshua for victory. The next is in verse 3 and 5. Sabi ron, I will give you every place where you set your foot. As I promised Moses, your territory will extend from the desert of Lebanon and from the great river of Euphrates, all the Hittite country, to the great sea of the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. And the second is the promise of victory. Sinabi ng Diyos, Joshua, panalo ka na. Ako na magsasabi sa iyo, that your life in me is already a victorious life. Go now and conquer the promise. So God promises the land to Israel, saying, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. The promise is already secured to the Israelite. And one thing that they can do it is to claim the promise of God in their life. I-claim na lang nila, kumbaga, nanalo ka na, di ba? Di ba? Nanalo ka na. Sino naglaro sa quantum noon? Siya nakaka ng quantum. Sa quantum kasi may mga ticket kayo pag kayo naglalaro. Diba? Sabi mga ticket yun. Tapos every ticket may mga may mga certain prices po yun. Okay? Kung bibilangin yung yung ticket mo, i-claim mo yung price. Parang ito yun eh. God give him already the ticket. Kailangan lang i-claim na lang yun. Kanilang reward. So ito yung promise of victory ng Panginoon kay Joshua. So when we trust God's plan, we can confidently face any opposition or adversity, knowing that He will lead us to victory. Kaya nga mahalaga sa isang Kristiyano, alam niya ang magtiwala sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. If naniniwala tayo na mayroong plano ang Diyos sa ating buhay, then magtiwala tayo sa plano ng Diyos na yan. Amen ba? Kasi bakit? Yun ay may pangako ng tagumpay sa ating buhay. Because God will lead us surely for victory. Ito po yung nangyari sa buhay ni Joshua. That's why the Lord promised him
the victory over the land of Canaan. And the last is about the assurance of victory over God's presence. Joshua, masabi ng Panginoon, as long as you are in my presence, you are in the side of victory. So pinagtibay ng Diyos ang tagumpay kay Joshua sa pamamagitan ng paghahayag niya na kung si Joshua ay magpapatuloy at mananatili sa presensya ng Panginoon, magtatagumpay siya sa anumang laban ng kanyang buhay. So Joshua chapter 1 verse 9 encourages also the present Christian today to live boldly and faithfully and trusting in God's presence and promises. So ano man yung ating laban sa buhay ngayon, ano ba yung ating kinakaharap ngayon, remember this. Stay in God's presence and to His promises. So like Joshua, modern Christians today are called to be strong and courageous in the face of life's obstacles. Whether it's personal struggle, challenge at work, or social pressure, God commands us not to be afraid, but to be strong and encourage and learn to rely on God's strength, not to be overwhelmed by fear or uncertainty. Many Christians experience fear and discouragement, especially in a difficult season of life. The reassurance from God that He is with us will help us to remember that despite of our circumstances, we can stand firm, knowing that His presence offers peace and courage. But in reality, mga kapatid, as a person, madali tayo ma-discourage, di ba? Sino po itong na-discourage lang kahapon? Ha? Sino ang na-discourage lang kahapon? Sino po ang kahapon parang nawalan na ng gana sa mga narinig niyong mga problema? Have you experienced discouragement in your life? So tanong, how can you overcome fear and discouragement? To overcome fear and discouragement, remember these things. Number one is, remember God's word. When i-discourage ka, tandaan mo yung utos ng Diyos sa'yo. Ano yung utos ng Diyos? Sabi daw kay Joshua, be strong and kung na-discourage ka ngayon, sabi mo sa sarili mo, be strong and courageous. Because that is the command of God to you. Fear and discouragement often arise when we focus on our weakness and circumstances. Shift our focus to obedience, to courage, and to stay in God's presence. When fear arises, declare God's truth in loud. Ako, ilang beses ko sinasabi ito. Minsan parang nawawalan ako ng i-discover sa aking buhay. I declare God's truth in loud sa akin. God has commanded me to be strong and courageous. Yeah. Lord, you said in your word that to those who trust in you will find refuge. I-declare po natin in order for us to overcome fear and discouragement. And the last to overcome fear and discouragement is embrace God's strength. Ano sabi sa Philippians chapter 4 verse 13? Ano sabi ng Apostle Paul? I can do all things to Christ who strengthens me. Kaya kung kayo po ay dumadanas ng discouragement and fear,
remember God's command. Embrace God's strength. And speak aloud His promises to you. Kasi kung nakafocus tayo sa sitwasyon as ating nararamdaman, it weak our faith as well. But when we focus to His command, to His promises, and embrace His strength, we will overcome whatever challenges that we are facing. So courage to conquer. The journey of Joshua and the Israelites remind us that victory comes through not our own strength, but through our strength, through the strength and our trust in the Lord. The greatest challenge is not the external obstacle we face, but the internal doubts that hold us back. Totoo kaya, Lord, na mangyayari ito? Pero totoo ba talaga, Lord, na pag ako nagpatuloy sa iyo, kakaroon ako ng magandang buhay sa iyo in the future? Lord, totoo ba? Ako po, prayer ko yun. Lord, totoo ba na pag naglikod ako sa iyo, pag-aaral ko yung mga anak ko? Sometimes those doubts is holding me back to serving the Lord. And again, rely on my own knowledge and understanding paano ko ulit gawin ang aking buhay. But thank the Lord, His promise is faithful. Sino bang mag-aakala na kami, buong pamilya ko, ay makapunta sa Korea at mag-ministry po tayo? Sino po ba nag-aakala niya? Yan pala yung nais ng Panginoon sa amin. And I believe in also in you. Ano ba yung mga bagay ba't ka nagdududa pa na hindi ka magpaglingkod sa Panginoon? Ano ba yung mga humahad lang? Bakit ka hindi makafocus at makahakbal ng diretso sa nais ng Diyos sa buhay mo? In spite, God's promise you of victory. Ano ba yun? Baka it's time for you now na alisin yung mga bagay na. God guarantees victory over opposition when we walk in obedience to Him. He has already secured our outcome when we simply need to claim it. God's presence gives us the courage to overcome fear and discouragement, no matter how overwhelming life battle may seem. We are never alone. God promised to Joshua, ang sabi niya ron, I will never leave you nor forsake you. And I believe the same today. God also said to you personally, I will never leave you nor forsake you. Yan tanong. Let us reflect on the areas of our life where fear and discouragement held us back. Ano ba yung nagbibigay sa atin ng fear and discouragement? Bakit tayo minsan ay hindi papatuloy sa Panginoon? So right now, surrender them to God. Meditate on His promises and take step of faith and declare, the Lord my God is with me, and through Him I will conquer. Amen? So let's walk in courage comes from the Lord and claim the victory He has already prepared for us. God give us now already the ticket. And the ticket, i-claim na natin. You know what? Alam niyo po yung ating ticket? Alam niyo po yung ticket natin? Matindi po yung ating ticket na binigay ng Diyos sa atin. Sino yun? No other than our Lord Jesus Christ. And from now on, Christians, KCBC family, stand up, brace ourselves, and let's move on to the direction that God wants us to do. Be strong and courageous. Amen? Hallelujah! Gusto ng Panginoon na maranasan natin ang tagumpay sa buhay. Gusto ng Panginoon na mag-feel mo na isa kang mananagumpay na anak ng Diyos, hindi ka talunan. Gusto ng Diyos yan na maranasan natin.
God already prepared a future for us. Trust His plan and trust the Lord with all our hearts. Kaya minsan parang nababagabag ka, siguro pwede mong tawagan ng mga leaders natin. At TV, Kuya Andy, pwede mong makausap. Mag-share na ako saglit ng ano mo. Just to exhaust lang yung problema. Kung kailangan mo ng konting katulong, meron pong mga leaders dito or meron po tayong mga kabatiran na close mo dito, tawagan mo sila or magkape kayo din. Ask prayer for them. Maybe yan yung mga immediate na gagawin natin para makapalakas pa tayo at mag-stay tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay. So, the courage to take victory, remember this. Sabi ng Panginoon kay Joshua chapter 1 verse 8. Sabi niya roon, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. So yung ating ticket ay ang salita ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Tayo tumayo at manalangin sa Panginoon. Pasalamat po natin yung kanyang salita sa mga oras ito. Hallelujah. Pwede ba tingin kantahin yung kay buti-buti mo? As we worship the Lord, let's come together in worship once again. So mga nasa na ba yung ating mga backup and mga worship leaders. Sige po ating pangyahin. Kaputin ng Panginoon. Let's sing this song. Kay buti-buti mo. Hallelujah. Yes, Lord. Diyos.
nagbabago, mabuti ang Diyos. Sa amin ay pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos. Sa amin ay nagbabago. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos. Sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Yes, Lord. Pasensya, Panginoon, sa iyong pag-ibig po sa buhay pa ng bawat isa. Lord, we continue to worship you and honor you. May your word, Lord God, decide in our hearts, Panginoon, na sa paglabas po namin dito, Lord God, ito po yung magiging way